At syempre, na-miss ko kayo no, ng matagal. At lahat po siguro ngayon ay nanonood at nagsasaya sa mga panahong ito sapagkat nahuli na po itong si Digong nyo. Yung Digong nila. Di ba? Pero syempre mga kababayan, hindi matatapos dyan. Paano ba nagsimula? Paano ba GP nangyari na ganito yung kinahinatnan ni Rodrigo Roa Duterte? Mga kababayan, balik tanaw lang tayo sa mga nangyari kahapon o ng mga nakarang araw, di ba? Etong sila Sara Duterte, nagyayabang. Pero pag-usapan muna natin itong si Sal Panelo. Ito kasi mga kababayan, mga ka-GP Natics. Noong nakaraang araw, nagimbal ang lahat. Dahil, nandyan nga, naglabasan. Nakita natin yung mga kasandaluhan, di ba? Na nagpunta doon sa dagat, sa Davao, na mga 7,000 men in uniform, di ba? Na lumapag. So ngayon, mga kababayan, marami ng mga speculation. Ako naman, hindi kasi ako, busy kasi ako, kaya hindi naman ako nakapag-vlog maigi, o hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw, 5 days, marami na naghahanap sa akin. Pero, syempre, nanonood pa rin naman ako. Bising tao lang kasi, meron lang mga inatupag family matter. Ngayon, na sinasabi dito, na itong si Panelo, mga kababayan, uminit po yung kanyang ulo. Kasi nga, itong si Harry Roque, meron ng inilabas na statement. Kasi si Harry Roque, alam po natin na siya po, mga kababayan, ay counsel din ito ng ICC kung di ako nagkakamali. Meron po siyang access sa ICC. Etong si Panelo, hindi po naniniwala sa kanya. Naglabas pa ng statement itong si Panelo. At ang sabi po ni Panelo, mga kababayan, ito nga, I don't know Harry Roque. Who is he? Sabi ni Panelo. Mga kababayan, sabi niya, in an interview on Billionaire News Channel, On Point, host Greg Cahiles asked Panelo about the reported warrant of arrest issued by International Criminal Court against Duterte. Sabi ni Panelo, mga kababayan, ang alam ko, fake news. It's a fake news because the government says it doesn't know about it. Sabi ni Panelo, ang yabang pa. Sabi niya ganon, the ICC doesn't know about it. Ganon din ang Office of the Special Prosecutor. So, fake news. Itong si Roque, sabi ni Panelo. Sabi niya, Cahiles then asked, how about what Attorney Harry Roque was saying? He was quoted that as far as he knows, there's already a warrant of arrest. Mga kababayan. Pero ang binanggit dito, not from the ICC, but from a local court. Yun naman ang sabi ni Panelo. Ni Harry Roque. So, ibig sabihin, mga kababayan, itong si Harry Roque, alam niyang may warrant of arrest na. Pero ang hindi niya alam naman na siya ay may warrant of arrest na si Digong na nanggaling sa ICC. Mga kababayan. So, galit na galit itong si Attorney Panelo kay Harry Roque. Alam naman natin, hindi ko alam kung nagpapasikatan ba ang dalawang ito. Di ba? Hindi ko alam kung magkaaway ba sila. Parehas naman silang DDS. Parehas naman silang tagapagtanggol at tangapangtangol ni Digong. Di ba? Pero mga kababayan, halos ito lagi sila nagsusuplahan. Para kasing hindi kaya nilang diktahan or itong si Panelo gusto magyabang, gusto laging nakadikit kay Digong, itong si Harry Roque gusto rin magpasiklab. Di ba? Ngayon, mga kababayan, imbis na sila ay nagkakaroon ng koordinasyon, nagkakaroon po ng tinatawag nating proper communication para magawa nila yung mga trabaho nila dahil nga sa masyadong mga pasikat, ayan, nasunog. 'Di ba? Pero ako nung nakaraang araw pa lang naniniwala ako base sa mga interview, mga kababayan, nung sinabi po ni Jay Ruiz na the government is prepared, 'di ba? For any eventuality. Ano ibig sabihin nun? Mga kababayan, meron ng meron ng tinatawag natin na pahapyaw. Meron na pong, kumbaga, binigyan na kayo ng idea. 'Di ba? Kaya nga, anong gagawin? Kung nagkataon ba yung 7,000 na men in uniform lumapag sa Davao? Mag-isip-isip po tayo. Sabi ko, anak ko, uhulihin na talaga to. Pero of course, they will not going to divulge the event that will going to happen. Of course, mga kababayan. Sabi nga ni Trillanes kanina,
it could lead, baka mamaya makatakas pa itong si Digong kung sasabihin nila. Tama? So maliwanag na maliwanag dito, yung hindi pagkakasundo nito si Panelo at itong si Harry Roque, mga kababayan, ay naging mitsa kung bakit hindi po sila nakapaghanda. And as I told you earlier, sabi ko nga dun sa chat ko, isa lang yung napanood ko talaga na nakapag-assess ng maliwanag. Itong si Ka Coffee. I watched his video na sinabi niya, mga kababayan, inilagay ni Digong ang sarili niya sa bangin. Bakit? Kasi nga, sabi ni Ka Coffee, dun sa video niya ha, mga kababayan, which is the same thing nang sasabihin ko sana kagabi. Kaya lang, nakatulog na talaga ako eh. Tapos, sabi niya ganon, syempre pumunta siya sa ibang bansa. Pagbalik niya, dahil hindi nga nakapaghanda itong sila Panelo, dahil alam nila na that is fake news, mga kababayan, oo, sabi natin, sabi ni Panelo fake news, pero gulantang na sila. Hindi na sila magkandaw-gaga, gulong-gulo na sila. Pero, dahil nga wala silang nababalitaan, mga kababayan, naging complacent ang mga tanga. Totoo, di ba? Naging complacent sila. Sabi ni Panelo, hindi totoo yan. O, sige, tuloy. Hindi pala totoo ha. Sabi siguro ng gobyerno, tingnan natin kung hindi totoo, akala nyo, joke lang yan ha. O, tapos ngayon, mga kababayan, dito kay Ka Coffee, syempre pag bumalik si Panelo, which is I totally agree. Si Digong, pag bumalik sila, kasama ng mga entourage niya, di ba? Isa lang ang pupuntahan yan, mga kababayan, airport. Dahil sa airport pupunta, doon lang din lalapag. Mga kababayan, syempre, magkaiba yan. Halimbawa si Digong ay hinuli mo doon sa Davao. Pwedeng makapagtago yan. Baka magtago ka doon sa ilalim ng pinagtaguan ni Kibuloy at kung saan-saan pa. Di ba? Pero pag sa airport, mga kababayan, walang kawala. Pag sa airport, natural sa natural. Mga kababayan, hindi sila basta-basta makakapasok. Hindi basta-basta, kahit sabihin mong mga supporter nila, mga vlogger nila, walang magagawa yon, 'di ba? Kumbaga, yung nangyari din, parehas na parehas nung pagpasok ng ating mga PCO secretary, si Jay Ruiz at si Undersecretary Claire Castro. Hindi po nila nakita. They did not see coming Claire Castro. Of course, mga kababayan, hindi rin po nila naisip, di ba? Hindi rin nila naisip na akala siguro nila, walang katotohanan yan, matagal pa yan, magsaya muna tayo, di ba? Pero mga kababayan, ayan, masyado kayo naging kampante. Akala nyo kasi, Boplox, si Pangulong Bongbong Marcos. Akala nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, weak leader. Ang isang tao na tahimik, nag-iisip yan. Ang isang tao na tahimik, kumikilos yan ng palihim. Diba, mga kababayan? Kagaya rin ng mga, yung mga nananalbahe. Paano na kayo ngayon? Mayroon ba mga panauhing pantanga dito? Akala ko ba, Banat Bay, naantay namin. Yung sinasabi ni Banat Bay, na huwag niyong susubukan. Magkakagulo. Asan ang gulo? Alam nyo, na-testing the water na kayo. Bakit? GP, anong katotohanan? Ano ba yung sinasabi mo na testing the water? Unang-una, nung hinuli si Kibuloy doon sa Davao, baluarte pa na mga Duterte, baluarte ni Kibuloy, di ba, Ma'am Ilocanang Kana? Ngayon, kung iisipin nyo, mga kababayan, within 14 days, nandun yung mga pulis. Have you remembered kung ano yung nangyari? Mayroon bang nagawa yung KOJC? Di ba? Umabot ng 14 days, nagtigas-tigasan. Pero lumabas din kalaunan. Kasi natakot, baka mamaya mas lumala pa yung sitwasyon. Paano?
Baka mamaya may mahuli pa o may makita dun sa kanyang pinagtataguan. Baka nandun pa yung mga kriminal. Baka nandun pa yung drug laboratory nila. 'Di ba? Kumbaga doon pa lang nasubukan na kaya ng mga pulis, mga kababayan, yung mga supporter ng mga ito. Dahil sabi nila 7 million daw sila. Yun pala, sabi ni General Torre, hindi. Anong 7 million? Approximately 5,000 lang sila across the country. Sabi niya in the whole world, 'di ba? Yun pala yung pagkakasabi niya, sa buong mundo, 5,000 lang sila. Kasi kung marami sila, edi sana nagselputan itong mga ito dito, pero wala. So, ibig sabihin mga kababayan, yung mga spekulasyon nila, wala yan, nananakot lang na 7 million sila. 'Di ba? Wala nga sila nagawa sa paghuli kay Kibuloy eh. So, dito, kung doon mismong baluarte ni Kibuloy sa Mindanao, 'di ba? Sa Kingdom of Jesus Christ, mas more pa kaya tingin nyo, mas may magagawa sila kapag hinuli si Duterte dito sa sa airport. Hindi sila makakapasok basta-basta dahil nakita nyo naman ang security. 'Di ba? Hindi ka pwede kagaya ng ginagawa ng KOJC, mga kababayan, na nakakaikot-ikot sila sa lugar nila ng malaya. Nakakapambuli sila. Binubuli nila itong si General Torre. Pero dito sa airport, may nagawa ba sila? Wala. Di ba? Sabi ni Ma'am Charit Madarang, tago-tago ka na ba to, buhol? Next ka na. Di ba? Ma'am ba to? Yuri Bello, si Panelo inggit kay Roque kasi daming koneksyon at negosyo etong si Roque. Hindi ko rin alam kung papanigan ko yung sinabi mo, Yuri Bello, no? Pero kasi itong mga ito, may kanya-kanyang parang may kanya-kanyang adhikain. May kanya-kanyang self-interest, no? Sabi niya, titiga, sa susunod na, si Kalbo. Ma'am Carmen Lee, birthday ni Digonyo ngayon, March 80 years na siya, nagdiwang siya sa kulungan. Sabi ni Legendary TV, pakikurot naman dyan, sinong kukurutin? Pakakawalan din yan, sir, kapag hindi na yan naibigay sa ICC ulit. Paano pakakawalan? Mga kababayan, unang-una, sabi ko nga po sa inyo, yung pinapaliwanag ni Panelo na sila ay magpapile ng habeas corpus para within 48 hours ay may question nila. At sinasabi rin nila na ang ICC daw ay wala ng jurisdiction sa atin. Pinapaalala ko lang, Panelo, ikaw ay isang abogado. Pero remember po, yung mga Supreme Court natin, Supreme Court Justices 15-0, ang sinabi nila ay may jurisdiction pa rin ang ICC sa atin kahit hindi na po tayo kasapi. Dahil ang magiging tawag dito, responsibilidad ng Pilipinas, mga ka-GPnatics, ay dahil noong tayo ay nasa ICC pa. Member pa tayo ng Rome Statute. So, kailangan tayo talagang makipagtulungan. At the same time, kung sabihin natin na alisin yung sinasabi na yon, o wag nilang tawag dito, wag nilang gamitin. Kasi nga, kino-question ng kabilang grupo paano naman yung pagiging member ng Interpol? Mga kababayan, kahit anong paikot-ikutin nila, hindi nila mapapaikot ang administrasyon na to. Paano naman kasi masyado kasi kayong malala? 'Di ba? Okay naman sana dati. Ang problema nasa inyo. Yung mga amo ninyo, masyadong sabik, masyadong atat. Continuity pa kayo. Sabi ni Jackie Anderson, mayor na siya sa kulungan. Yan ang problema, mga kababayan. Di ba nahuli na siya ngayon? May tanong ngayon, mga kababayan natin, GP, tuloy pa rin ba ang pagtakbo ni Duterte bilang mayor? Mga kababayan, unfortunately, kahit makulong na si Digong, tuloy pa rin yon na makakatakbo siya as mayor ng Davao.
Ang problema, mga kababayan, paano pag nanalo? Siyempre, hindi naman siya makakabalik pa ng Pilipinas kung siya ay nandun na sa Hague. 'Di ba? Mayor siya, pero yung physical body niya, 'di ba? Gamit na lang siya ng ghost. Mahilig naman sila sa ghost eh. Di wala niya espiritu niya, papuntahin niya dun sa Davao. Ha. Sabi ni Jenny Apoya, makakalabas din yan, mark my words. Uy, umaasa pa kayo? Sige. Ngayon, inaantay din natin, mga kababayan, ang pagsama ni Robin Padilla, ganon din itong si Labong, itong si Senator Bato, nasasamahan daw kapag hinuli itong si Digong. Tingnan nga natin kung may mga balls talaga itong mga to. Di ba? Roberto Cabe, gandang tanghali, Go Philippines, mabuhay. Oy guys ha, baka mayroon pang hindi nagla-like dyan, baka mayroon pang hindi nagsusubscribe dyan. Road to 100k na tayo. Tama, Anonymous, kung hindi kayo nag-umpisa mga didi-shit kayo, 3 taon na kayong paninira sa gobyerno ngayon, kinarma na kayo. Sabi ni Roberto Diangco, wala nang kalaban si Nugral. Hindi. Mali po kayo dyan. Kahit na mahuli si Digong, di ba nahuli na pala, sorry. Kahit nakakulong na si Digong, pwede pa rin siyang makatakbo. Di ba? Pwede pa rin siya makatakbo. Mga kababayan, ang problema niyan, hindi na siya makakapag-ikot-ikot. Di ba? At saka kung nahuli siya, pagkakatiwalaan pa ba siya ng taong bayan, ng mga taga Davao? Kasi kapag nahuli siya, isa lang ibig sabihin noon, may kasalanan. Kaya nga kinulong eh. 'Di ba? Sabi ni Tombang Aguilar, pareho kayong dalawa, magsupsupan kayo isang tuko at isang biik. Yan ang mahirap eh, magkakampo sila,